Hi mga ka-farm, at ayun na nga, nag-breakout na si Miss Market sa MA100. Ano ang pwede nating maging strategy pag ganito ang galaw ng ating index? Check natin sa video na ito at tingnan din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura nya. Nakihanap na lang po sa ating tutorial playlist. And explain ko dyan yung ating buying signals kung paano natin tina-transfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. So yan, ganda ng galaw ni Miss Market. MA100 break, check natin siya. Ito guys. Ito mukhang hindi na magagawa yung aking Investa chart. Kung i-full screen ko siya, lalabas lang yung white. And dito din. So, pag puro white na dito. Kaya, huwag na natin i-full screen. Pagtyagaan na natin yung mga lumalabas na ads dito sa ilalim. Ayan si Miss Market. Breakout siya sa structure dito. So, bagong higher high yan. And, nag-breakout na din siya dito sa MA100. So, ni-expect natin, pwedeng itong mga MAs niya, mag-i-spaghetti na yan, and then magpo-form ng AOTS. So, magpo-form na sila. MA20 is above MA50, MA50 is above MA100. And then, mag-uptrend na siya, or magma-markup stage na siya. So, yun yung ini-expect natin kay Miss Market sa ating index. So, anong pwede nating strategy pag ganitong nagre-reverse yung ating market? So, ito na yung ating pwede mga gawing strategy. So, ito guys, disclaimer lang. Through experience lang to. Wala tayong binasa dito. Ilang taon na ako nag-trade. Ito yung mga na-experience ko pagka nagre-reverse yung ating market. So, kung makikita natin si index dito, mga naabutan po to guys eh. Ito, nung nag-reverse siya dito. And dito din. Itong mga ito. Naabutan ko yung mga yan. So, ito yung mga observation ko sa kanya. So, itong reversal ng ating market ng PSEI, so time of blue chip siya. Ito na yung time ng mga blue chips. So itong index, hindi naman to lahat ng stocks kasama dito, yung mga index stocks natin. Usually ang mga kasama dito yung mga blue chips. So ano ba yung mga tumataas na ngayon? Tingnan natin yung all stocks natin. So karamihan dito blue chips. Hanap tayo ng blue chips dito. RRHI. Yan. Ali. JGS. Yan. So, gumagalaw sila. So, time nila to. Kung gusto nyo silang i-trade, pwede naman. Ang sabi ni Mark Minerbini, sa second base siya, magandang i-trade eh. For example, ito si JGS. Kung hindi mo siya inabutan dito sa first base, maganda siyang i-trade dito sa second base niya. So, kung babasahin mo yung mga libro ni Mark Minerbini, ganito yung tinuturo niya. Second base yung magandang bilihan ng stock. Pero kung makakabili ka dito sa first base, okay lang din yan. Gawan mo lang ng rule kasi itong first base na to, pwede ka mag-breakout sa box and then breakout din sa isang MA. Usually MA20. Itong si JGS, nasa pangalawang base na siya, and then nag-breakout na din siya dito sa pangalawang box niya. So, kung gusto nyo i-trade to, pwede naman yung mga blue chips. Last time, dito sa part na to, nung nag-reverse si PSEI dito,
Ito, nagre-reverse siya dyan. Na-trade ko dito yung ano eh, Ali tsaka yung AC. Kaso nga lang, medyo matagal. Ay, nabot yata ng mga 2 weeks or 3 weeks. Pero 13% gain lang yung nagawa ko. Kaya, minsan hindi ko tinitrade talaga yung mga blue chips kasi medyo mabagal. So, kung gusto nyong i-trade yung mga blue chips, okay lang yan. Merong pera dyan. So, watch out for market leaders. Kagaya ng strategy natin last time, nung pababa yung market natin, naghahanap pa rin tayo ng mga market leaders. So, ang strategy natin dati, di ba? Watch out for market leaders tsaka sa mga bounces. And trade small lang, di ba? Ngayon, ang strategy naman natin, ito. Itong mga to. Pero kasama pa din yung watch out for market leaders. Kasi, dati, kung ganito yung trend ng ating market, bumababa siya, tumataas yung mga ibang market leaders, lalo na ngayon, di ba, pataas yung ating market, mas tataas pa sila. Check natin yung ibang market leaders natin, si TRMX. So, nung pababa si Miss Market, siya, nagsa-sideways lang, di ba, guys? Ngayon, tumataas si Miss Market, mukhang meron na siya uling momentum, TRMX. Isa pa, siguro si ICT. So, blue chip din to si ICT. Pababa si Miss Market, tumataas to. And then ngayon, nag-all time high na siya. Kung nag-breakout na siya dito sa all time high niya eh. Itong previous all time high niya. So, babantayan din natin to si ICT kasi wala na siyang resistance na dadaanan. Yung mga resistance niya ngayon, mga current niya nang ginawa yan, kagaya kanina, gumawa siya ng bagong resistance niya. Itong taas ng candle na to, konting-konti lang yan. Kayang-kaya niyang daanan yan. So, itong si ICT maganda kasi blue chip siya, tsaka nag-all time high or pwede din natin siya tawagin na market leader. Itong pangatlo, strategy natin for reversing market, look for reversing stocks. So, ano yung tinignan natin dati na reversing stocks? Si dito. Daily niya. So, ito. Ginawa na natin to ng plan eh. Kanina nag-breakout na siya. So, ito yung mga ibang tinitingnan natin. Naghanap tayo ng mga magre-reverse na stock. Pero, makikita nyo mamaya doon sa isang strategy natin, may titingnan din tayo sa mga gantong, kagaya itong mga gantong stocks na nagre-reverse. Pero ayan, si dito, sino pa ba? Si Maxes yata. Hindi ko na matandaan. Si Maxes, nag-reverse na din to. Nakuha natin to dito sa, ano eh, sa ilalim. Pero meron na siyang bagong plan eh. Si Maxes. Ayan, oh. Kung dito nyo siya nakuha, sa unang trade plan natin, mga ilang percent ka na dito kay Maxes. So, ayan yung mga tinitingnan natin. Mga nagre-reverse na stocks. So, mga 8% na mula dito sa ilalim. Hanap pa rin tayo mga nagre-reverse na stocks. And then, avoid POMOs. So, ito yung importante. Madaming gumagalaw ngayon. Madaming nakakaingganyong bilhin. Pero pag wala na doon sa paglabas na doon sa strategy nyo, stay put na lang kayo. Madaming makakainganyo sa inyong stocks na bumili. Pero, dapat hindi tayo naghahabol. IMP, check nga natin. Yun ba yung mga gumalaw ng malalaki? Ito sila Bloom. So, mahaba yung mga candle niya. Nakakainganyong bilhin. Pero si Bloom pwede naman kasi nag-breakout siya dito sa structure dito. Pero yun, ingat-ingat na lang din sa mga ganitong, sa mga tumataas na stocks. Pagka hindi nyo inabutan, kung wala kayong plan, nakita nyo lang tumaas siya,
Huwag nyong bibilin ka agad. Yan na, may plan kayo. Next na strategy. Remember that charts don't move at a straight direction. So, pag ayan, in-accept niya na hindi siya nag-move sa straight direction, iwas ka ba kayo? Kagaya nito. Example dito. So, ito, nag-reverse si Miss Market dito. Hindi naman siya nag-move ng straight direction eh. Meron siya mga dip. So, importante dito yung may plan kayo and then susundin nyo yung plan. Kung nag-dip man siya dito, tapos yung na-hit yung cut loss nyo, mag-cut loss pa din kayo. May madami pang opportunity lalabas dyan. Pero kung nakuha nyo siya dito, yung stocks nakuha nyo dito, yan, maganda. Kasi, sasabay na yung pataas kasama ni Miss Market. So, kung naiiwanan kayo, kagaya kanina, huwag kayo mapopomo kasi hindi naman yan dediretso pataas. Magdidip yan. Magdidip at magdidip yan. Gaya nito. Magagawa siya ng structure. And then, baka ito, pag tumaas pa ito na isang candle, baka gumawa siya uli ng structure dito. Be patient lang. Huwag mapopomo. Gawa kayo ng strategy, gawa kayo ng plan. Meron tayong strategy natin turo, itong breakout strategy natin, breakout system, na makakatulong sa inyo to. And then yung advocacy natin na pagtuturo ng trade plan for every traders, especially newbies, makakatulong din sa inyo yun. So, gawa tayo ng plan, guys. So, panoorin nyo lang yung video natin, andun yung paggawa ng trade plan. Pwede nyo siyang i-adapt, pwede nyo siyang i-customize, depende sa inyong personality. Okay, ito yung breakouts natin kanina, si Maxes, Fruit, tsaka si dito. Check natin si Maxes. Ganda ng pulot natin kay Maxes dati. Mula sa ilalim. So, ito kasi gusto natin, guys. Mahabang consolidation. Ayan, tapos nagpakita na siya ng volume around here. Kaya binantayan na natin. Then, mahaba nga yung consolidation niya. So, ngayon, kung nakuha mo to dito sa ilalim, mga around 8% na yung gain mo. Pero kung dito ka sa second base niya nakakuha, okay lang din. So, sabi nga natin, yun sa book ni Minervini, ganito yung gusto niya. Second base siya nagbibili. So, ang breakout level natin dito kay Maxes, 6.40. Bibili tayo after niya mag-breakout, 6.41. Possible TP natin dito, 7.09. Dito natin nakuha sa ilalim nitong candle na to. Possible gain 10.49%. Volume niya kanina above average pa din, mukhang may continuation pa to. And RSI niya nasa parabolic level na. Pasok sa criteria natin to si Maxes, pwede kayong mag pool allocation. Yung pool allocation natin, guys, yun yung regular allocation na nilalagay natin sa isang stock. Okay, guys, yan si Maxes. Sabi ko ba yung cut loss natin, guys? Ang cut loss natin, hindi natin babaguhin kasi itong si Maxes, maliit lang yung ginalaw niya from our breakout level. Ilang percent lang yan? 1% lang. So, yung cut loss natin, i-retain natin siya. 6.04, 4% cut loss, or other option is yung pag bumalik siya sa loob ng Darvas box. Pwede na kayo mag-consider mag-cut. Kasi na-invalidate yung bias nyo. Ang bias kasi natin, pag nag-breakout siya, malakas eh. Kaso bumalik doon sa loob ng box, pwede na kayo mag-consider mag-cut. Next natin, na nag-breakout, si Fruit. So, itong mga ito, maliliit lang yung breakout niya, pero tingnan natin, baka may gumaya kay Maxes dito na maliit yung breakout, pero sunod-sunod naman, abot na din sa 8%, di ba? So, ito si Fruit. Breakout level natin kay Fruit, 1.45. Bibili tayo after niya mag-breakout, 1.46. Sakto yung price niya. Doon siya nag-close, 1.46. Kaso hindi siya nag-break sa MA 100. Pag ganito, guys,
guys, medyo reluctant ako dito kasi merong nakaharang na MA. Pero tingnan na din natin. Kung bumili ka dyan sa breakout, follow lang natin yung plan natin. Possible gain natin dito, 11.75%. Possible TP natin, dito natin nakuha, 1.62. Cut loss natin, hindi natin babaguhin kasi malit lang nga yung gain niya kanina. 4% cut loss natin kay Fruit, 1.41. So maganda yung volume ni Fruit tsaka yung RSI niya. Itong RSI niya medyo hindi pasok sa criteria natin, 61.86. So small allocation lang tayo dito. Ibig sabihin, kunyari, meron kayong 100,000, hinatin nyo. So take to 25,000 yung regular allocation sa isang stock. Pero pag ganito, hindi pumasok yung RSI niya sa criteria natin, na above 70, small allocation lang tayo. Ibig sabihin, pwedeng kalahati or pwedeng minimum lang. Kunyari, 8,000 imbis na 25,000. So, ganun yung small allocation, guys, ha. And, magdadagdag na lang tayo kung meron siyang nabasag na significant resistance. For example, itong MA100, kung aangat siya dyan, around here, 1.47, pwede kayo magdagdag uli para maging full allocation kayo. Or kung mapupuno niya tong RSI natin na above 70 na, pwede na kayo magdagdag uli ng another position nyo para maging full allocation kayo. Yan si Fruit. Next natin, si Dito. Si Dito, last minute yung breakout nito eh. Maganda-ganda yung breakout nito ni Dito. Hindi masyado mataas. Kung EOD player ka, ito yung mga gusto mong breakout. Maliliit lang. So, breakout level natin kay Dito. So, guys, ito yung isang reversal natin si Dito. So, ang kagandahan nito, box breakout and sabay na din sa MA50 na breakout. Breakout level natin dito kay Dito, 10.00. Bibili tayo after niya mag-breakout, 10.02. Possible TP natin, dito natin nakuha, 11.38. Possible gain, 13.35%. Cut loss natin, hindi na natin babaguhin, 4% cut loss, 9.70. Volume natin below average, RSI natin 54.85. So yan si Dito. Binabantayan ko dito si Dito, guys. Kasi hindi pa ako nakabili kanina kasi naka-position ako kay. Hindi pa ako nagbebenta kaya wala pa akong pambili nito. Okay, next natin. Ang ating top 5 picks para bukas na. June 3, Thursday. GSMI, MAC, SSI, CHP, tsaka si APO. Check natin si GSMI. Ito si GSMI. Pasok sa strategy natin to sa reversing market. So, naghahanap tayo ng mga market leaders. Baka ito na isa, si GSMI. Si GSMI, pwede siyang check ko lang to, guys, ha. Medyo malayo-layo na pala to. Ito na yung all-time high niya eh. Check nga natin yan. All-time high niya is 77. Tapos yung price niya ngayon, nasa 70, 72. Malapit na siya mag-all-time high. So, yun yung ating parang box, guys. Pero hindi na natin lalagyan ng box kasi medyo malayo-layo to. So, yan. Makita nyo yung all-time high niya. Ito yung breakout level natin sa kanya. Ito yung current price niya din. Nandito. So, yan yung ating breakout level. Yung all-time high niya. Buy tayo after niya mag-breakout. So, 77. 77.05. Possible TP natin, pag ganitong all-time high, kukuhain natin sa trade plan calculator, 77.05. Tanggalin muna natin si Eagle, 77.05.
GSMI. So ito, makikita nyo dito sa ating trade plan calculator, meron tayong TP1. Initial TP natin, 10%, 85.80. $85.80. So, possible gain natin dyan, 10%. Kasi wala tayong makita resistance dyan, guys. Kaya, ginagawa natin, tinitingnan lang natin sa ating trade plan calculator yung 10% nung price niya. So, din na din natin kukuhaan yung ating 4% cut loss. So, itong trade plan calculator, guys, meron tayong tutorial nito. Nandun sa ating tutorial playlist. Pakihanap na nandun. So, ang cut loss natin dito, 74.65. % cut loss. So, titingnan natin kung market leader to si GSMI. Volume niya kanina below average. RSI niya 75.06. So pasok sa criteria natin to si GSMI. Kailangan na mag-breakout siya with volume. Next natin si MAC. So, si MAC pa reverse na din. Tingnan niyo yung volume niya kanina, above average. Very significant. Medyo mataas. So, ito yung ating box kay MAC. Breakout level natin kay MAC. 5.18. Bibili tayo after niya mag-breakout. 5.19. Possible TP natin dito kay MAC. Ito yung kuhain natin. $6.00. Possible gain natin kay MAC. %. Cut loss natin kay MAC. 5.19 tayo bibili. $5.03. % cut loss. Volume ni MAC kanina above average. RSI niya 65.47. Bantayan natin si MAC. Next natin si SSI. So puro pa-reverse tong mga tinitingnan natin, guys. And pa-breakout sa mga sa MA50 tsaka sa MA100. SSI maganda din, parang kung maalala nyo si Maxes, baka ganito din yung kanyang structure. Medyo mahaba yung consolidation. Gawa natin ang box si SSI. Breakout level natin sa kanya 1.26. Bibili tayo after niya mag-breakout 1.27. Possible TP natin dito. So, dito na tayo kumuha sa taas.
1.44. Guys, medyo bibilisan ko kasi medyo mahaba na uli yung ating video, tsaka baka mag-brown out. Yari tayo. Possible gain 13.45%. Cut loss natin kay SSI, bibili tayo 1.27. 1.23. % cut loss. Volume niya kanina significant din, above average. RSI 64.93. So ang ganda niya, mahaba yung kanyang consolidation. Bantayan natin si SSI. Next natin, CHP. Gumalaw na uli si CHP. Binabantayan ko din to si CHP. So reversal din siya. Ganun pa din guys, kung makikita nyo, mahaba yung consolidation. Breakout sa MA100. So ito yung ating plan. Breakout level natin sa kanya 1.29, bibili tayo after niya mag-breakout 1.30. Possible TP natin, nakuha natin dito sa candle dito. TP 1.44, possible gain 10.79%. Ang cut loss natin kay CHP, nakuha natin sa ating trade plan calculator 1.26. So significant din yung volume niya kanina, above average. RSI 63.65. Yan si CHP. Next natin and last, si Apo. Gumaganda din yung volume ni Apo, 3 days na. Okay na din yung number and trades niya, 170. Gawa natin ang plan si Apo. Gawa natin ang box. Breakout level 0.88, bibili tayo after niya mag-breakout 0.89. So ingat lang din kayo kay Apo kasi medyo pag gumalaw to, medyo gumagawa ng malaking wick. Check natin dito guys, isa, and dito sa kanyang madami reaction. Possible TP or possible gain dito 8%, dito around 20%. So dito muna tayo sa 8%. Possible TP natin 0.96. Possible gain 8.61%. Cut loss natin kay Apo 0.89 tayo bibili. $0.86. % cut loss. Volume ni Apo kanina above average. So 3 days na, kung titingnan natin maigi, 3 days na siyang above average yung volume. RSI niya 63.09. So yan si Apo. And yan yung ating top 5 picks para bukas. So yan guys, check nyo lang palagi yung ating strategy for reversing markets. GSMI, pwede siyang market leader. Itong iba, mga reversing stock. So maghanap pa tayo ng mga pwedeng market leader din. Okay guys, and yung ating ano pala guys, yung mga index stocks or yung mga blue chips, pwede nyo din siyang tignan. Hindi lang ako naglagay dito kasi mabagal silang gumalaw. Pero kung gusto nyo silang i-trade, okay lang yun. ICT maganda. Quote na tayo.
The hard part is discipline, patience, and judgment. So, ito yung pinakamahihirap sa trading, guys. Meron tayo sa strategy natin, avoid POMOs. So, kailangan natin ng discipline doon kasi madaming nagtinataasan talagang stocks ngayon. Madaming gumagalaw. So, kailangan natin ng better judgment kung papasok tayo and patience para dun sa ating trading system. Pag wala sa system natin, wag natin i-trade. Kung mapopomo lang tayo, iwas na muna tayo sa trade. So, patience lang. Lalabas yung may mga papasok na stocks pala dun sa ating system. And kikita tayo. Okay guys? Salamat sa panonood. Please subscribe to my channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.